Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Hindi ko naman gusto na magpakatanga-tangahan kayo na kapag mayroon tayong hindi naman ako nag-uutos ng mali sa inyo anyway. 'Di ba? Hindi ko naman kayo dinadala sa kumunoy. Kaya perfect tayo dito. Nasa tamang landas tayo. When I say perfect, hindi tayo umaayon sa mga addictus. Hindi tayo umaayon sa mga kawatan. 'Di ba? Tingnan mo ngayon. Ano nang ginagawa ngayon? Sanib puwersa sila. Tingnan mo yung COMELEC, anong inilabas nila? 4 Senate bets sa 2025 halalan, tumanggap daw ng donasyon mula sa mga kontraktor. Nanganganak at lumilihis ang issue sa flood control. So ayon sa Commission on Elections, hindi daw bababa sa 4 na kandidato doon nakaraang 2025 midterm election, mga kababayan, ang nakatanggap ng campaign donation. Kasama na nga dyan, di ba, si Escudero. Okay? Sinasabi dito ni George Garcia na nakapuna daw ang COMELEC ng 21 contractors na nagbigay ng donation sa 2025 campaign dito sa mga senator na ito at hindi daw nga bababa dun sa 4 na senatorial bets ng dalawang party list organization. So doon daw sa 21, okay? Nasa 6 or 7 ang involved pala ng mga kandidato dito sa mga contractor nito. Sabi ni Garcia, itong hayop na itong Garcia na ito. 'Di ba? Na nakipagsabuatan din sa COMELEC. And now ngayon, Smartmatic. So ngayon yung Smartmatic nakakaharap dito ng yung dating COMELEC chairman sa Florida. So, talagang dugtong-dugtong ang mga problema sa bayan. By the way, going back dito kay Garcia, yun na naman natututukan nila, 6 na senador, ganito, ganyan. Kasi nga, pagtatakpan si Zaldico, pagtatakpan si Romualdez, kasi nga, ang nag-utos kung bakit nagkaletse-letse ang pundo ninyo, si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Sabi ni Ronald Del Rosario, si Garcia mismo ang nandaya. Exactly. Di ba? May statement na si Glenn Chong dyan. Hindi nila makakasukasuan si Glenn Chong. Na sinabi ni Glenn Chong na 2022 election ay nakipagsabuatan si Garcia at si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Sabi ko nga, defamatory yan. Alam niyo ba kung bakit hindi nila kinakasuhan si Glenn Chong? Kasi lilitisin sila. Di ba? Magpapalitan ng ebidensya. Ngayon, ano ang defense ni Glenn Chong? Kung siya ay kakasuhan na si Glenn Chong ay nagsisinungaling o libel or whatever, the only defense na pwedeng ipakita ni Glenn Chong ay truth. Factual. Kaya hindi siya makasukasuhan ni Garcia. Hinahamon ni Glenn Chong, Attorney Glenn yan. Nasa harap pa, George Garcia, dalala niyo yun. Last year yata. Bumaba ka dyan, mandaraya ka, magnanako ng boto, Bumaba ba? Sumagot pa si George Garcia? The fact na nasa kapangyarihan sila, pwede nilang gipitin si Glenn Chong. Pwede nilang kasuhan si Glenn Chong on that particular issue. Di ba? Pero ayaw nilang kasuhan si Glenn Chong kasi nga the only defense ay katotohanan.
magpapalitan tayo ng magpa-submit ng ebidensya si Glenn Chong. Ilalabas ni Glenn Chong kung ano pa. Meron pa siyang ebidensya na hindi niya pa nilalabas alam ko 'Di ba? So yun yung mangyayari, mga kababayan. It's the same thing kay Maharlika na sinasabi ko na si Bangag Jr. ay addictus na sumisingot at ito ay fabricated. Not fabricated. Ano tawag dito? Sabi nila ba, pinabricate ko daw. Hindi ito fabricated, kundi ito ay authenticated. So imagine mo, kakasuhan si Maharlika, ako na lang muna, na dinefame ko si Bangag na hindi totoo. Okay? Na itong video na inilabas ko, ito ay gawa-gawa ko lang. Sa korte, iimbestigahan ako, ipapresent ko yung ebidensya. Tatanungin ako sino nagbigay sa akin, paano ko nakuha yan. Paano mo nasabi na authenticated yan? Isasampal ko ngayon yung authentication dito sa California. Ngayon, anong gagawin ng korte? Check. Ika-counter-check din ng kabila, di ba? Na itong video na ito, ginawa ba ni Maharlika ito? Ito bang authentication na ito? In-AI niya ba ito? Doon po kaya linawan niyo yung utak ninyo. Tinataya ko na yung buhay ko, yung alindog ko kami. Di ba? Pero hindi pa rin kayo gising. So yun. Okay? Ano yun? So yun mga palaga. Kaya ayaw nilang kaya pwede nilang kasuhin yung mga fabricated crime nila na mga na yung katulad ng mga ginagawa nila sa akin. Pero yung talagang solid yung ebidensya na makakapagyanig sa buong mundo na si Bangag ay Bangag, ayaw nila i-touch yun. Ganon din kay Glenn Chong, ayaw nila i-touch yun. Kaya alam nyo na. Kasi alam nila na mayroon tayong ebidensya, mga palangga. Okay? Sabi ni Vance Vlog, mga alpots, pakyut kasi sa mga vloggers sa Davao. Kayo mga Bisaya, mga Bisaya diha sa Davao o Cebu, mag-isip-isip kayo. Hindi porket sumusuporta yan kay Inday, sumusuporta kay Pangulong Duterte, ay susuportahan nyo na. Ninanakawan lang kayo, ini-scam lang kayo Di ba? So kayo ang tumimbang. You weigh things. Pag nanood kayo dito, narinig ba kayo na si Maharlika ini-scam kayo? Si Maharlika ba nagpapaawa sa inyo? 'Di ba? Kung ano-ano ang mga paggamit sa pangalan ni PRRD para pagkakitaan kayo. Wala akong ganun. Sabi ko nga, kung ako, 'di ba? Kung ako palangga magbebenta ng isang bagay katulad ng ating ICC natin, o kaya hindi pa nare-release dahil naging busy ang alindog ko, pangalan ko. Di ba? Ang ating iconic Claire. Okay? Pangalan ko. Hindi pangalan ni Duterte. Pangalan ni Inday Sara. Kasi binibilog kayo Masyado kayong panatiko. Hindi porke sinusuportahan natin si Sara o si PRRD. Tapos meron tayong nakita na pangit. Magagalit na tayo. Etong si Regal Shacker, talagang kagalit-galit. Dahil sinasabi niya, ang legacy ni Pangulong Duterte ay gumurgur ng sangkatutak na tao, di ba? Libo-libo. Okay? So doon pala makikita mo na ginamit talaga ang Pangulong Duterte. O yun pala Yung pala yung kanyang paniniwala. Wala tayong problema kung manindigan siya, yan ang paninindigan niya, dilawan ang paninindigan niya, o bangag ang paninindigan niya. Ang problema, nagpapanggap siya, oportunista, na sinasabi na, si Pangulong Duterte, ganito, ganyan. Ginamit niya sa campaign. Tapos later on, yung pala paniniwala niya, di ba, abogado pa naman siya. Yun mga palangga. Kaya, ngayon, ano pa mga eksena natin dito, mga kababayan? Mayroon nagsalita na isang personalidad na naman. Well, ano na nga ito what do you call it? Laos na actually. Yung Apa Ongpin ng Makati. Nagsalita na imbestigahan daw si Inday Sara tungkol dito nga sa flood control na ito, ganyan. So, di ba? Pero kay Marcos, kay Tambaluslos, ayaw nilang magsalita, mga kababayan. Ayaw nila magsalita kasi nga ang target nila is high-value target. Who is the high-value target? Sara Duterte. Singson. Kasi si Singson,
Di ba? Iba rin ang power niya when it comes to campaigning. Dahil ang laki ng naitulong niya kay Bangag, di ba? Sabi ni Bangag, sabi ni Marcos Jr., gusto daw niya ng matibay at responsable na pamumuno sa gobyerno. Sabi ng kanilang, ng kanyang tagapagsalitang hangal. Okay? Paano mo paniniwalaan ito? Matibay at responsable na pamumuno. Inihayag ng Malacanang na inaasahan ni Bangag ang mga opisyal ng gobyerno mamuno na may integridad at pananagutan. Ang hayop na ito. Sabi niya, habang binibigyan diin ang tamang pamumuno at mahusay na serbisyo sa lahat ng ahensya sa gitna ng isyong bumabalot sa pampublikong sektor. Okay? Ang alam po natin, sabi ni Taratara, ang Pangulo po ang gusto niya ay mga taong tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Hindi sabi dito, mga palangga, dapat po ang pamumuno at tamang leadership ang nais lamang ng Pangulo. Kasi tinanong siya kung tungkol dito sa manager na si Vic Veloso na binoljak natin. Ayan, trending na naman siya ngayon. Dahil ineko natin dito, di ba? Yung GSIS president na ayon sa ating mga informante at mga tao dyan sa loob mismo ng GSIS na almost o mahigit 8 billion. Okay? Ang nasayang o napunta sa kampungan na pera ng mga pensioners, ng mga miyembro. O ang sagot lang ng Malacanang dyan, ng mga ahas, ng mga bangag, hindi naman daw agad-agad. Okay? Nabibigla dahil kung mayroon pa daw reklamo ngayon, dapat itong inaaral ang masisinan chuchu-chuchu. Wala nang kwenta. Ang sinasabi nila na gusto ni Bangag na may integridad, may dignidad. Wala na pong dignidad ang gobyernong ang Bangag administration. Lahat ninanakaw nila as in zero. Nada, mga kababayan. Puro na lang pagnanakaw, puro na lang paggigipit. Ito ang mga pangyayari ngayon. 'Di ba? Recently, sinabi din natin sa inyo, hindi na pala ako noon. Yung tungkol sa mga retired military mga retired military members na kung saan tatargetin din yung kanilang pension. Oras na sila ay magsalita laban kay Bangag na addictus, papailan sila ng inciting. 'Di ba? Ang sabi diyan, i-reviewin daw ang kanilang mga pension, dahil binanggit yan, binalita yan, mga kababayan, na i-reviewin ang kanilang pensyon ng mga retired generals o mga miyembro na kung sakali sila ay magkaroon ng pagsasalita laban daw sa gobyerno, pag may inciting daw. Pero wala naman nagsasalita na laban sa gobyerno eh. Kaya nagsasalita ito mga retired general na ito, mga kababayan, para bumuti ang gobyerno. Nagsasalita sila para bumagsak ang isang addict na presidente, not the whole government. Pero syempre, dinideny ng AFP daw, gawa-gawa lang daw, chismis-chismis. Kailan pa nagsasabi ng katotohanan to mga hayop na to? Kailan ba nila inamin na si Marcos ay addict? Okay? Yeah. Butod, saan na? Okay, sabi ni si Santos, butod, saan mo sinaksak ang pera ng bayan? So, di ba? So, wala nang saysay ang mabuhay sa Pilipinas kung kayo ay ganyan kahirap ang buhay, ganyan ang krimen, ganyan ang korupsyon, dahil wala pa talaga naninindigan sa inyo. And now, ito nga yung 6.7 trillion na naman for 2026 budget. Kawawang-kawawa kayo dahil halos, hindi natin alam, not only 50%, baka 3/4, mga kababayan, ng pondo ninyo. Ang pondo sa infrastructure. Kasi ang pondo ng bayan, di ba? Ang pondo ninyo, mga taxpayers' money, pagbayad sa sweldo ng mga kawani ng gobyerno, under rest program, healthcare, infra, gamot, libre, chuchu-chuchu, ganyan. DSWD, mga kalinga sa mga bata. Ang binibigay sa inyo, barya-barya lang. Walang malalaking infra projects. Dahil kaya nga kayo binaha, buong Pilipinas binabaha. Wala, kasi halos lahat ng pera ng bayad. Bayad kayo ng bayad ng tax. Trabaho kayo ng trabaho, mga kababayan. Ang tax ninanakaw lang nila. Kasi tapos, ayaw niyong kumilos. Sino ang kikilos, mga kababayan? Ayaw niyo eh.
Baon na ang bansa sa utang, sabi ni Odette. Ayun na nga, araw-araw inarap nyo, wala kayong mga talawan kayo. Yes, you are talawans. Huwag kayong magreklamo. Alam nyo, ganito na lang yan. Nagreklamo kayo sa baha, sa tubig, sa delubyo, lahat. Huwag na kayo magreklamo, tiisin nyo na lang yan. Kasi ayaw nyo naman manindigan. Alam mo, isang bulto lang yan eh. Milyon-milyon kayo dyan sa Luzon, sa Maynila. I-pressure nyo lang na bumaba na ang isang addict. Pero ayaw nyo gawin. Kasi ang Pilipino, ganito ugali ninyo. Okay? Okay, ganitong ugali ng karamihan sa Pilipino. Okay, mag-comment kayo dyan. Kapitbahay, magpapatayo ng mataas na bahay. Okay? 1, 2, 3, 4th floor. Kasi yung mga, kunyari, si Inday nag-Japan, nag-Saudi, nag-Hong Kong, nag-Amerika, papatayo ka ng 4-story building. Bakit ka magpapatayo ng 4-story building? Kasi you have money, nag-abroad ka, nag-abroad si ate, si kuya, para pagdating ng baha, hindi ka aabutin. Pero pag minalas ka, lilindunin ka. Let's talk about baha. Ngayon, biglang bumaha. Yung mga kapitbahay mo, na mga kalaro mo lang dati na ang buhay nila hindi nagbago dahil sa kahirapan, ikaw nakapag-Japan, nakapag kung ano ka man, taas ng bahay mo, di ba? Tapos nakita mo, ang kapitbahay mo binaba, inanod na yung ang bahay. Alam mo karamihan sa Pilipino, kaya pangit ng ugali natin. Hindi ko lang alam kung saan natin namana yan. Saan yung namana yan? Ay, sila, ganyan. Naanod na yung ano nila, yung bahay nila. Yung sa amin, nakatayo pa. Kasi 4-story kami. Ayan, ganun-ganun. Kaya alam nyo, pinag-usapan namin to kanina ng very close to my heart. Sabi ko, ito yung topic namin. Kaya, sabi ko, ikaw, my friend, tama ba yung sinabi ko? Si 4-story house na nag-Japan, nag-abroad, tinukutsa-kutsa yung kapitbahay nila. Kasi, inaanod na sila. Ako, ayan na, lumabas na yung mga gamit nila. Yay! Hindi ko naman sinabi lahat natutuwa. Pero, di ba, mayroong ganun ang Pilipino. Tapos, 4-story, nakatingan lang ako. Yan, kami dito. Powerful. 4 na. Kasi, syempre, si ate, si kuya, nag-Japan. Di ba? O nag-abroad. Tapos sila, yung pobre nating kaklase. Ugaling Lisa Tanas, sabi ni Russell. Tama. Di ba? Ang pobre nating kaklase na hindi sinuwerte sa buhay, nakapag-asawa ng construction worker na medyo naligaw ng landas, ganun ang tingin. Ikaw, ang taas-taas sa tingin mo. Ganon. Wala kayong pakalan. Kayo talk about Filipino culture. Our culture is fuck up. Yan ang katotohanan. Then, narinig nyo to, di ba? Ito, kasi marami tayong balita, pero parang nawalan ako ng ganang. It's the same thing, puro pagnanakaw. I'll just talk about life stories o real stories na i-connect natin sa pinag-usapan natin. Alam niyo, kawawa, napakakawawa talaga ng bayan. Kasi sinasabi ninyo, ang mga Amerikano o ibang lahi, not only Amerikano, ibang lahi, European, I don't know, di man ako tumira sa Europe, pumunta lang ako dyan. But I will talk about Amerikano kasi nakatira ako dito. Di ba lagi tayong may mga Filipino community, mga chuba-chuchu, araw ng kagitingan, araw ng kalayaan, araw ng kaputahan, lahat na lang. Nakwento ko na ito, paulit-ulit na lang. Pag nandoon tayo sa isang event, puro kadyutahan. Yabang. Ayan, alam mo si ganyan. Alam mo, dating artista yan, ang puta-puta yan, ganyan. Ayan, ganyan. Dito sa Amerika, nagki-caregiver na yan. Ayan, ganyan. Ganyan. Wala tayong bayanihan. Yung mga event dito, whether sa Pilipinas, sa Amerika, sa ibang bansa, it's all show of outfit, bags, and everything. You talk about Filipino culture, wala kayong pagmamahal sa bayan. Wala, kaya forever tayong lulubog. You talk about Amerikano, wala silang, narinig ko kasi yan sa aking mga kaibigan. Sabi niya, ibang-iba talaga ang Pilipino tayo kasi yung kultura natin, mayaman, mapagmahal. Bullshit, hindi tayo mapagmahal sa kapwa natin. Hindi tayo mapagmahal, hindi ka kayo mapagmahal sa bayan ninyo eh. You talk about Americans? Ang Amerikano, okay? Pag nakakita sila ng bata na palaboy-laboy, kunyari 6 years old, 7 years old, na parang walang kasama, tatawag ka agad ng police, ng rescue na may bata na nag-wander dito. Meron silang concern kasi yung bata napabayaan ng nanay, ng tatay, ganyan-ganyan.
Dito sa Amerika, napapanood nyo naman yan ngayon dahil lahat naman yan nakipapanood nyo. Makita yung bata sa loob ng kotse, iniwanan mo. Mainit, di ba? May mga namatay nga ng mga bata, iniiwanan ng mga magulang. Pag nakakita ng isang Amerikano na may bata dyan o kahit aso, nakita nyo may bata dyan, iniwan, tatawag agad ng rescue. Why? Kasi may concern siya. Hindi lang siya katulad ng Pilipino, ay, kaluluoy, kawawa naman, ay, sino kaya ang nanay niya? Tapos lalakad na lang palayo, you don't care about that kid. Tama, mali. Hindi napapanagot ang magulang sa pagkakamali. Bullshit ang ating kulturang pagdating sa ganyan. Walang pagmamahal ang Pilipino sa kapwa niya. Crab mentality ka about. Ito about, sinabi ko nga sa kausap ko, kasi we talk about politics, we talk about itong mga issue na to. Sabi ko, sinasabi natin na, well, ako hindi, kultura, ganito, ganyan, mayaman tayo. Although, binabanggit ko rin yan. Well, I think I am more on Filipino-Americans. Combination. Kasi, concerned ka eh. Tayo, concerned ba kayo sa kapitbahay nyo? Sige nga, kayo. Porket mataas ang bahay nyo, pagtatawanan nyo yung kapwa nyo dun sa baba. Eh dapat, baha na yan, oy kuya, umakyat kayo dito. Pero natatakot kayo, di ba? Napaakyatin kasi iniisip niyo baka pag nakawan kayo or ganito ganun. Pero kung kakilala mo naman, nakita mo na inaanod na ng baha. Gaduhan kayo, nakakalungkot maging Pilipino sa Pilipinas. Ako, I'm glad kasi I learned from different cultures. Kasi once nakalabas kayo ng bansa, makikita ninyo yung iba't ibang kultura. Akala natin, di ba? Akala natin tayo na ang pinakamagaling. Yan ang portrayal nyo eh. Magaling ang Pilipino, may paninindigan, dugo ng mga makabayan, ano tawag dito, ng mga lahing, ng mga himagsikan, chuchu-chuchu. Walang pag-asa Pilipinas. Bakit ko ito sinasabi? It's the same thing na nangyayari ngayon. Binababoy lang kayo kung sino makadikit kay Kapitan. Madlagas ako kay Kapitan. Piyesta ngayon, tutulong-tulong ko si Kapitan doon para makauwi ako ng isang paa ng baboy o isang paa ng lechon. Kadyutahan ang kultura natin. Kung ipapanganak lang ako uli, di ba? Mga kababayan, pipiliin ko na lang maging tumira doon sa Mars. I mean, ganun tayo. Kaya wala tayong asenso eh. Kasi pinababayaan nyo itong mga putang inang itong nagdanakaw. Tahimik lang kayo. Alam mo ba, I have like 30 articles to talk about. It's about pagdanakaw, but I'm not gonna talk about it. Napagod ako kasi naisip ko lang, ganun tayo. Pagdating dito sa ibang bansa, away-away. Uy, 15,000 na yan, 10,000 na yan, papagurgur ko sa Pilipinas. Ganun kayo. Tapos ngayon, nandyan, nakikita nyo na durug na bahay ninyo. Na-wash out na ang mga gamit nyo sa baha. Anong sinasabi nyo ngayon? Kunyari, may makarinig, sino ba yung babae niyang bubuyog na yang si Marlek? Anong pinagsasabi niyan? Ang ingay ng babae niyan, dapat yung mapatay, dapat yung tugisin, dapat yung ikulong. Di ba ganon? Ganon kayo? Ayaw niyong marinig ang kajutang-jutahan na katotohanan. You don't care, then magtiis kayo. Pag nanakawan kayo ng mga hayop na to, magtiis kayo forever. Pag sinabing makipaglaban, nasabihin, kasi wala akong pamasahe, kasi ganito, kasi may trabaho ako. Di forever ka magtrabaho sa construction, forever ka dyan, yung paa mo, nandyan nakasawsaw sa kanal, dyan sa palengke. Wala kang pakialam. Kaya kayo ginagago. Imagine mo, buong halos budget, ninanakaw na nila. Binabaliktad na ngayon. Binabaliktad na. I am not defending Sara Duterte. Okay? Na gusto ko siya magpresidente. Ang punto de vista dito, you talk about Inday and Tambaloslos. Billions and billions and billions, maybe trillions of money na sinasabing dineliver sa mismo may testigo. Si Sara Duterte, sinasabi yung 125 confidential fund, na-clear na siya ng Commission on Audit. Ayaw pa rin tigilan si Sara Duterte. And you turn blind eye. Di ba? Sabi nga ni Angelito Castillo. Di ba? Bulag kayo. Itong Apa, Ungpin at mga artista, mga
Mga jutang genimas ninyo. Bulag kayo. This is not about Sara Duterte. Gusto nyo pala lumaban eh, dahil ninanakaw yung pera. Bakit kayo nakatutok sa 125 million ni Sara? Na na-clear na ng COA. Bakit hindi nyo tutukan si Virus? Now 3 billion budget insertion. Bakit hindi nyo tutukan si Tambaluslos? Yan ang pailan nyo sa ombudsman. Wala pang nagpapail sa ombudsman kasi what? Magkakasabwat sila. Bakit ayaw nyo tutukan si Satanas na mismo dito binitbit ang kanyang mga artistang mga hayop na kasabwat niya na ginastusan ng pera ng bayan kaya namatay